Mga napagtagumpayang programa at advokasya para sa sektor ng mahihirap, inilahad ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Ang detalye sa ulat ni Jade Miguel. Nagsama-sama ang mahigit 1,000 pinuno ng 14 na marginalized at mahihirap na sektor sa bansa. Dito sa isang hotel sa Ortigas, naganap ang National Sectoral Assembly ng National Anti-Poverty Commission o NAPC, kung saan ginawa ang paghahanda para sa nalalapit na eleksyon ng sectoral representatives ng 14 na basic sectors. Kabilang sa mga sektor na nagsama-sama ay ang mga grupo ng mangingisda, kooperatiba, magsasaka at mga katutubo. Inilahad din ng NAPC ang kanilang mga napagtagumpayang programa at advokasya para sa sektor ng mga mahihirap. Kasama sa kanilang ipinagmamalaki ay ang pagpasa ng Sin Tax Law, Graphic Health Warnings Law at Responsible Parenthood Act. Napagtagumpayan din ng NAPC kasama ang mga sektor ang pagkakaroon ng Barangay DRRMC, implementasyon ng Abot Alam Program para sa out-of-school youths at pagbibigay ng social pension para sa indigent senior citizens na may edad 70 pataas. Isa ang engineer na si Darlito Palermo na nanggaling pa sa Davao City ang dumalo sa pagtitipon. Anya bilang miyembro ng sektor ng People with Disabilities o PWD, malaki ang naging kontribusyon ng NAPC para maiparating sa gobyerno ang kanilang hinaing. Actually sa NAPC, yung sektor ng mga kapansanan, napakalaking tulong po kasi po first yung mga isinusulong ho namin ng mga programa ng sektor ay talagang nabibigyan ng pansin at saka na-endorse sa mga proper agency concerned, like for example the accessibility law, the education for persons with disability, livelihood program to alleviate the poverty in our country, especially our sector. Pinatotohanan naman ni DILG Secretary Mar Rojas na isa sa mga panauhin dito sa pagtitipon ang mga nasabing tagumpay ng gobyerno dahil seryoso anya ang Pangulong Aquino sa pagpapatupad sa mga ito. Matibay ang pundasyon natin na walang kurang. Diba? Matibay ang pundasyon natin na lahat ng desisyon ng gobyerno ay para sa kabutihan ng higit na nakalalaman. So nandito na tayo ngayon, 4 years into President Pinoy's term, na nakikita natin, nasisilip natin, hindi ko sinasabi na perfecto na ito sa lahat, hindi po, pero sigurado ako na kung iisipin po ninyo, kung i-reflect po natin lahat, makikita natin, nasisilip na natin na hawak po ang kinabukasan. Kabilang na nga rito ang 20 milyong benepisyaryo ng Conditional Cash Transfer Program ng gobyerno, dagdag pa ni Rojas. Sinigarado rin ng kalihim na walang maiiwan sa pagnanais ng pamahalaan na labanan ang laganap na kahirapan sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.